ng talinghaga ng kulungan ng tupa. Tayo ay pumapasok ngayon sa chapter 10 ng John ng Juan. Tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag ka nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Ito ho, ang talinghaga ng kulungan ng tupa. Tayo ba ay nasa kulungan ng mga tupa? Malagay ko nga, Kuya Bert, tayo ba ay nasa kulungan ng mga tupa? O tayo ay nasa isang kwadra na walang tupa at ang naroon ho'y mga potro na mga ibig kong sabihin tayo ba ay talaga nasa kulungan ng tupa at nakikilala natin ang ating pastol na umaakay ho sa atin. Tayo ba ho ay over the bakod lamang kung tayo ay pumupunta sa kulungan yan? Nako, atin hong tingnan dito sapagkat nakalagay ho rito, hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Kuya nyo. Mga kapatnubay, ang talinghaga ng kulungan ng mga tupa, ayon po sa talinghaga, si Jesus ang pastol, at ang mga nananampalataya sa Kanya, ang Kanyang mga tupa. Ang mga hindi naniniwala sa Kanya bilang Diyos at inililigaw ang mga sumasampalataya kay Jesus, ang mga magnanakaw at tulisan. Sana po kumapit tayong mabuti sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Hingin po natin ang gabay niya at sa Espiritu Santo upang hindi tayo mailigaw ng mga magnanakaw at tulisan. Baka mailigaw ka sa ibang bakuran. Mapapasok ka sa ibang bakuran, Kuya Joy. Nako, pag napapasok ka sa ibang bakuran, baka hindi mga tupa yung naroon na. Kuya Ben, ano po sa inyo? Una po, ang nilalaman ay mayroong uri ng pananampalataya, una. Kasi yung pong sinasabing kulungan dito, unang-una, kung magkamisan, ginagamit din ito ng ibang mga mananampalataya, yung iba-ibang relihiyon. No? Marinig nga natin dyan, pumasok lamang kayo sa aming relihiyon, kayo ay maliligtas. Ganito yung pangaral nila. Pero hindi nila binibigyan ng linaw at liwanag yung kanilang tunay na doktrina at pananampalataya. Ang importante lang makapasok ka sa kanila at kapag ikaw ay nabautismuhan, lumalabas na okay na, ayos ka na yan. Ibig sabihin, ligtas ka na. Yan po ang una, uri ng pananampalataya na minsan tayo ay napapasok sa maling kulungan. Yung mga tupa, minsan naliligaw kasi alam niyo, ang problema talaga sa Katoliko yung kulang talaga sa aral, kulang sa mga bagay-bagay na kaalaman tungkol sa pananampalataya at uri ng pananampalataya, nilalaman ng pananampalataya at doktrinang tama na aayon sa kalooban ng Diyos at aayon sa ibig ng Diyos na mangyari sa atin. Yun ang isa sa malaking problema. Kaya yung mga Katoliko, madali itong kalabitin minsan naliligaw sa kulungan na sa tamang landas na nandoon na sila sa tamang kulungan na ang nangangalagay tama ng mangangalaga sa kanila, lumalabas pa. Maraming kadahilanan, mayroon nga pong pangyayari na hindi pa naman niya alam kung ano yung tunay na Katoliko. Nasa kabila na ang dahilan niya ang sabi sa akin kaya ako lumipat, dito ko natagpuan at dito ako nakapag-aral at nalaman itong tungkol sa Diyos. Nung nasa Katoliko ka ba, ikaw ba'y nag-aaral, ikaw ba'y inaalam mo anong doktrina, ano ba ang katuruan, ano ba talaga ang layunin ng pagiging Katolikong Kristiyano, yung tunay na kahulugan. Hindi naman siya iimik dahil hindi naman pala nakaranas lang siya ng sarap ng buhay dun sa ibang
makita, kaya wala, lumipat na at hindi na makuha. E bay lumabas na doon sa kulungan ng tama. Isa yan, yung pananampalataya. Pangalawa, ito po ay tumatalakay sa isang pamumuno, a leadership. So, kasi ang isang pinuno ay handang ibigay ang kanyang buong sarili. Ang isang namumuno may maliwanag na paggabay sa kanyang mga nasasakupan. Ang isang namumuno ay naroon ang malasakit. Sabi nga po natin, naroon yung kanyang tender loving care. Meron siyang cross na dinadala para lamang sa kanyang nasasakupan. Ang isang namumuno, tinitingnan ang kulang at siyang pumupuno sa kanyang nasasakupan. Ito yung tunay na pastore. Ito yung tunay na nangangalaga sa mga tupa. Kayo nang sabi ni Jesus, nagkakaalaman, may relasyon, nagkakaintindihan yung tupa at yung nasa loob ng kulungan, sapagkat iisa lang ang kanilang damdamin, iisa lang ang kanilang layunin, iisa lang ang kanilang patutunguhan, iisa lang ang kanilang balak, ang kanilang pinaplano, anuman ang kanilang ibig mating, naroon iisang direksyon. Maaring sila ay sumakay ng jeep, sumakay ng taxi, sumakay ng anumang bagay, pero iisang patutunguhan. Halimbawa, katulad po sa atin, si Kuya Bert, galing siya doon sa Andrea, ako sa Justinville, sa Makati. Magkakaiba tayo, pero isang direksyon ang ating pinupuntahan, at ito yung DWSS, para ipaliwanag ang patnubay. At yung patnubay, ito yung sinasabi natin na kulungan ng pagiging isang tunay na mananampalataya na isa ang ibinibigay. At yung mga nakikinig sa atin, alam natin na kapag ito'y pinulot, nakuha nila, isinabuhay, ito'y pagiging isang tunay na Kristiyano. So ang ibig kong sabihin, ang direksyon natin, maging isang tunay na tagasunod ni Jesus at maging isang tunay na Kristiyano, mga tupang sumusunod sa landas ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kuya Bert, dito sa kulungan ng mga tupa, marami yung mga kulungan ngayon eh. Marami yung mga kulungan. May kulungan ho ito. Ang nakalagay ho rito, kulungan ng tupa. Pero meron ho mga kulungan na baka hindi ho tupa kaya ang mga naroon o naligaw. Mga tupay baka ho naligaw. Ano ba inyong makikita rito? Alam mo, Kuya Min, isa lang naman ang kulungan tinayo ng Panginoon eh. At ang kulungan na ito, dito sila pumapasok pero hindi dumadaan doon talaga sa pintuan. Kundi, dumadaan sila pataas. Parang ganito. Para maliwanagan ng mga ating mga tagapakinig. Buksan mo sa Mateo chapter 16 at basahin mo roon yung talata numero 13. Chapter 16, Verse verse 13. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. O kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi nihayag sa iyo ng sino mang tao, kung di ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa kanya ang mga susi sa kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Okay, Kuya Min. So may itinayo siyang iglesia dyan. Kailan yon? Noong nangangaral siya. At nung nag-umpisa siya nag-aral, 30 years old siya. At 3 taon siya nangaral, 33 nung mamatay siya.
that period, itinayo niya ang kanyang iglesia. At ang founder